May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Good evening, world. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating programa. Ito po ang DZRH Usapang Legal. Kasama po, yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Galit pa rin ba kayo? Ano na nangyayari? Tapos na ba ang ating marathon movie series / Netflix series doon sa Senate hearing tsaka 'di ba sa House of Rep, no? Ngayong Friday, nagkasano ng mga iba't ibang kilos protesta, especially yung mga kabataan, ukol nga dito, no, sa napakalalang flood control project na puro korupsyon, di ba? Kakalungkot dahil alam nyo matagal na to pero ngayon kasi na ilantad sa publiko na ipakita ang limpak-limpak na pera. Pagdating po sa pangungurakot, no? Ang galing, no? Ang ginagawa nila, yung mga kinukuha nila na alam nilang illegal source po. Dahil kinulimbat ang pera ng bayan, ikakasino nila, ipapapalit ng chips, tapos ang gagawin nila, ide-declare nila, o laro lang ng onte, tapos ide-declare nila na winnings nila yon para palalabasin nila na legitimate ang source or income nila. Nagkabukingan, no? Yung mga ganyang mga trick. Mga panlilin lang. Grabe talaga, no? Anyway, napansin po ninyo, di ba? Diyan sa Palma Hall, dun sa may harap ng Senado, no? Nagkilos protesta pong libu-libong estudyante mula sa University of the Philippines, Diliman at Manila campus, no? Dahil nga ito sa tinatawag nating FCS, 'di ba? Flood control scandal. At ayon po, no, sa official student publication, medyo madami-dami, no, 3,000 estudyante at guro ang nakiisa, no? Dito sa isinagawang kilos protesta. So, nakita ko yung mga chant nila, no? Minsan napapangiti na lang ako, no? Very organized naman at saka talagang yung the way, no? Na sila yung pagkanta nila, yung pagprotesta nila, no? Talagang pinag-isipang mabuti. At nagkaroon din po, no? Ayan, no? Kikita nyo sa ating Facebook Live ngayon. Kung naka-Facebook ka, hanapin mo po DZRH News, saka DZRH TV, DZRH News Television rather. Ayan po, makikita nyo, no? Very peaceful naman. At hindi lang yan, nagdaos din po ng kilos protesta dyan naman sa may Mendiola, ang Power for People Coalition at iba pang grupo ng consumer, no? Bilang regalo daw sa ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos. So, yun nga, no? Hindi lang yan, meron ding kumalampag dun sa may gate ng Senado kanina. Ito yata yung, ayan, oh, kitang-kita nyo yung Bunyog Party. At medyo meron silang patarpulin. Flood control scammers, panagutin. Tapos may picture ni Senator Jinggoy at saka picture ni Senator Joel, no? Parang gano'n. At doon sa may tarpaulin na ginawa nila, doon nila hinagis yung mga parang itlog ba yan, no? Doon sila parang nagpakita ng kanilang protesta. Ayan, puro itlog.
na nabasag, no? Doon sa tarpaulin, dyan sa may gate po ng Senado yan, no? At generally, sabi naman po ng ating kapulisan, naging mapayapa naman yung Black Friday protest sa NCR. Ayan. At ayon kay Major Abirin, wala silang naitalang untoward incident sa mga ikinasang kilos protesta. Ibig sabihin mapayapa itong kilos protesta na nangyari, no? At sinasabi natin, no, na kasi kinakabahan tayo, baka naman itong mga Gen Z natin, no, maging katulad nung mga Gen Z sa Nepal tsaka Indonesia na very aggressive, very violent yung kanilang kilos protesta. Kaya naman ang pag-uusapan po natin ngayon may kinalaman sa kilos protesta. Ito yung tinatawag natin na public assemble, no? At saan ba tinatalakay? Ano bang sinasabi ng ating konstitusyon when it comes to this one, no? At ano ba ang kasama dun sa provision na yon? So I'm talking about yung Article 3, Section 4, Bill of Rights ng ating 1987 Philippine Constitution. Alam mo, parang dapat kabisado namin to by heart. Kasi ito yung pinaghuhugutan ng aming mga karapatan, especially kaming mga nasa media, no? Kasi nasasaad doon, no law, yan, shall be passed, abridging the freedom of speech, of expression, and of the press, and the right of people peaceably to assemble. Oh, yan. Peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Doon pa lang sa mga sentences na yun, sa sentence na yun, sinabi po yung mga karapatan, no? Ano yung mga yun? Freedom of speech, freedom of expression, di ba? Freedom of the press, right of people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Isa sa, I'm talking about yung ano muna, freedom of expression at freedom of speech, no? Marami po ngayon, dahil sa social media, ang sumisikat dahil sa galing magsalita. Yan. So may mga ibang mga influencers and personalities, dahil magaling silang magsalita, magaling silang magkumbinsi, magaling silang mag-impluwensya, no? Gamit ang kanilang bibig at ang kanilang kalayaan na magsalita, freedom of speech, dito lumalabas, no, na yung kanilang kalayaan, no, in general, sa pamamahayag, yan, talagang namumulaklak. Sad to say, may mga iba po, no, na personality na ginagamit po yung kanilang talento sa pakikipagtalastasan, pakikipagdebate, nami-misinterpret at yun nga, no, nagkakaroon ng hindi maganda kaaya-aya na pangyayari or insidente. Ito po ay tinutukoy ni Attorney Cam, yung nangyaring insidente po dyan sa may Utah University, sa may Utah University, USA, kung saan inassassinate po ang isang kilalang influencer, isang kilalang mamamahayag at kilalang parang podcaster, no, doon sa US, isang conservative na 31 years old by the name of Charlie Kirk. Yan. Medyo maingay ito ngayon especially sa US. Dahil talagang pinagpiestahan ito. Dahil grabe, no? Grabe yung nangyari sa kanya. So dahil sa kanyang kalayaan na gamitin yung freedom of speech, dumami yung kanyang followers, if I'm not mistaken, mga 8.9 million followers sa TikTok, at marami pang hindi pa kasama yung ibang mga platforms niya, at sikat na sikat siya. Medyo ano din siya, no, in a political view sa side ni President Trump. Close niya din yung anak ni President Trump, no? So itong taong to ay mahilig makipagdebate sa mga younger generation, at kapag nakikipagdebate siya,
favorite niyang mga paniniwala like yung no to abortion, yung mga transgender should not be considered women. Pwede silang magkaroon ng sariling tawag, no, like transgender, pero hindi niya ini-equate as women kasi nga ang laki daw ng difference. Medyo religious din itong taong to. Very conservative yung kanyang pananaw na marami siyang nasasagasan, especially yung mga younger generation. So ang ginagawa niya, pumupunta siya sa bawat mga university at nakikipagdebate sa mga younger generation kasi 31 siya eh. So I guess Gen Z, in between Gen Z and millennial, no? So sikat na sikat, pero sad to say, yun nga, na-assassinate. Grabe, no? Very traumatic. At maraming nalungkot dito. Alam naman natin na sa Pilipinas po, karamihan po sa mga broadcaster, especially radio broadcaster, ang tinatarget ng assassination. Kasi pag sa radyo po, ay talagang marami akong kilalang mga batikang broadcaster na kapag bumira, sabi nga nila, bumira sa ere, especially sa mga provincial, yung mga nasa probinsya po, no, talagang mapipikon, no? Mapipikon yung mga politiko na nasasagasaan. Kasi nga, 'di ba, kung hindi man mga politiko, mga businessman, at itong mga to ang may kakayanan na mag-hire ng mga hitman or assassin. Kaya marami tayong mga nare-report na mga killings, no? May isa pang nag-viral noon, if I'm not mistaken, na sa ere siya, tapos during that time, naka-Facebook live siya, harapan, no? Harapan na binaril yung radio broadcaster na yun. At kinukondina natin ito, no? Kasi isa ito sa mga karapatan natin na nakalagay sa Constitution na pwede nating i-exercise. Freedom of speech and freedom of the press. At ito nga, no, yung nangyayaring rally naman po, no? Ano bang sinasabi ng ating konstitusyon pagdating sa pag-a-assemble ng mga rally sa iba't ibang lugar, no? And sabi nga nila, one of the successful talagang hinangaan, hindi lang sa Pilipinas kundi ng buong mundo, ay yung nangyaring rally at the time yung EDSA Revolution, right? Kasi very peaceful, andun yung mga nuns, may kita mo talaga at payapa at yun nga, no, nakamit naman nila yung kanilang layunin. Sabi ng ating konstitusyon, no, dahil sa nangyaring EDSA Revolution, no? Kasi yung ating, kung titignan niyo history natin, medyo may mga dark ages, no, when it comes to freedom of the press, no, nasusuppress yung kalayaang mamahayag, no. Ngayon, in-enshrine po ngayon, nilagay sa ating 1987 Constitution. Pinatatag po nila ang ating kalayaan sa pamamahayag. Yung pagbibigay ng ating opinion, yung ating expression, yung ating pananalita, at yung kalayaan ng mga mamamahayag. At hindi lang yun, binigyan din nila, no, yung karapatan ng bawat Pilipino na mag-gather sa isang lugar at mag-rally, no, in a peaceful manner. Kasi sinasabi natin Constitution, di ba? Right of the people to peaceably assemble. Magsama-sama kayo dyan, pero sila ay mapayapa, walang violenteng kaganapan, di ba? At yung karapatan din natin na ipetisyon ng gobyerno, no, doon sa mga ginagawa nilang kabalastugan. Pero ang tanong, ang ating bang kalayaan, freedom of expression, freedom of speech, no? And yung peaceably assemble na sinasabi natin or yung public assembly, ito po ba ay absolute? Ito po ba ay talagang dapat na sinusunod? Walang limitasyon? Ipaglaban ng ating mga kabataan? No limitation, no holds bar. Yan ang sasagutin natin mamaya, no? Sa pagbabalik natin. Pero bago yan, shoutout muna tayo kina Ricardo Messina na nanonood po sa my DZRH TV 4K live stream, Melvin Letrodo. Magandang gabi po dyan sa may Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Layo At batiin na rin natin
yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Facebook Live. Shout out po sa inyo. Magandang gabi kina Marilu de Guzman. Of course, ang ating number 1 na laging taga-subaybay, Jerry Sumagaysay, Cora Caburaw, Florence Regalo, Wilson Espiritu, nanonood sa may New Jersey, USA. Clifford Castro, nandyan naman sa may Cagayan Valley. Romel Livid, maligayang gabi at weekend na rin po sa ating lahat. Henry Dalohan ng Zambales at Grace Recta na imbag nga Rabii. Ayan. Shout out din po sa syempre kila Papa Will, Mama Jovita, kay Tita Arlinda Agloco, Walter Agloco, and ganun din po kina Nanay Connie, ayan, Vista, Joseph Abalos, watching and listening while binabaybay ang kahabaan ng traffic sa EDSA. Grabe ano. At dito po sa Robinson Ortigas, may kasalukuyan pa rin pong mga nagrarally. Joseph Abalos, hi po sa'yo. Ayan, patience is the key. Ayan na, Neil City. Violeta Sembrano, Godofredo Martin, at Irene Almodovar. Nako. At bigyan din ko lang ngayon, no? Dahil nga sa freedom of speech, meron lumulutang ngayon, no? By the name of Congressman Kiko Barzaga ng Dasmariñas. I am from Dasmariñas, Cavite, no? Congressman namin yan sa Dasmariñas. At first, no? Parang si Congressman Kiko Barzaga ay sobrang bata pa kasi niya, no? Anak yan ni Congressman P.D. Barzaga, which is very popular, no? Among Dasmariños. Very popular din po among congressmen, no? Si Congressman P.D. Barzaga. Siya po ay CPA lawyer. At ito nga, no, anak niya si Kiko Barzaga, yung pumalit, no? By the way, si Congressman P.D. Barzaga ay sumulang ito ang kaluluwa niya. At ngayon nga, nakaupo ngayon as district representative yung kanyang anak. Dahil nagkagulo, no? Nagkagulo ngayon sa Senate, nagbago ng liderato, nagbago ng chairmanship, then came invitation kay Vico. Parang ano na nangyayari, no? Dati, parang ang sarap daw manood parang Netflix daw nung panahon ni nung chairman pa si Congressman Marcoleta, kasi mukhang marami expose. Ngayon na medyo parang nagbago ng timpla, ang nangyari naman, biglang sumulpot ang parang dark horse. Very young din po. Sobrang bata. At siyang maingay ngayon sa social media, hindi lang social media, pati sa mga young ones dahil sa kanyang matapang na pamamahayag. At ginagamit niya yung kanyang freedom of speech na topic natin ngayon na nakalagay sa Article 3, Section 4, Bill of Rights ng 1987 Constitution. Pero ang tanong, again, absolute ba ang freedom of expression, speech, press, at yung karapatan na mag-assemble in public? Sasagutin natin yan mamaya sa pagbabalik po. Diyan lang po kayo, oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Kakas. Programang Clean and Green. Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas. Ang buong detalye, Noche. Attorney Cam, pinalalakas pa ng pamahalaang lungsod ng Las Piñas ang Clean and Green program. Kasunod ito ang maigting na implementasyon na patunay ito ng pangunahan ni na Mayor April Aguilar at Vice Mayor Imelda Aguilar ang pagpapabasbas sa 10 bagong sasakyan para sa City Environmental and Natural Resources Office o Sendro.
Layon umanong palakasin pa ng sentro ang pamamahala nito sa basura at clearing operation sa mga barangay mula sa 2 distrito ng lungsod. Kabilang sa bagong mga sasakyan ang 7 compactor trucks para sa pangungulekta ng mga basura, 2 dump trucks para sa paghahakot naman ng debris at mga malalaking basura, habang ang isang boom crane naman ay nakalaan sa clearing operations ng syudad. Ang Las Piñas City ay ginawa umano ng parangal bilang the cleanest and greenest city sa Metro Manila, na binigyang diin ng alkalde na ang inisyatibong ito ay bahagi ng kanyang matibay na pangakong lumika ng mas malinis na environment at healthy community upang siguraduhin anya na sa bawat Las Piñero na pakikinabangan ang tugon na maasahang serbisyo. Arit sa 27, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 na Noche Kakas. Batiin lang din natin na nanonood ngayon ang ating napakabait na isa sa mga boss dito sa My Star City, si Mama Revica Herolia. Ayan, get well soon po. At syempre, batiin din natin yung kanyang mga kapatid na si Ate Malu at saka si Kuya Danny Herolia. O, andyan din po si Kalu po, no? At saka si Mama Beth. Ayan, pagaling ka ha, Tita Marivic. Anyway, balikan po natin yung ating topic ngayon. May kinalaman po again sa freedom of speech, of expression, freedom of the press, at saka syempre yung freedom natin na mag-rally-rally. Ayan. At syempre, yung ipetisyon ang gobyerno. Kapag tayo ay, anong ginagawa ng gobyerno sa atin? Kapag tayo ay ginagawa ng mga kahindik-hindik na mga ghost project. Naalala ko, sabi niya ng mga Gen Z natin, aminin man natin sa hindi, tayong mga Gen Z na ghost project din tayo. Sabihin nyo yan sa mga sa mga Gen Z na nakikinig. Sabi daw nila, 'di ba, na ghost project din tayo. Ano sinabi natin sa ating mga magulang? Ma, penging 1,000 pang project. Pero wala naman talagang project. #ghost project. Mga Gen Z talaga, ang dami-dami yung naiisip. Pero sa katanungan na kung ang mga binanggit nating mga karapatan ay ito ba, ang kalayaan na to ay walang limitasyon or absolute na tinatawag natin? And the answer is no. Lahat po ng mga karapatan, no, ay may limitasyon, may hangganan. Sabi nga ng kaklase ko sa law school, isa lang po ang freedom na walang limitasyon. At alam niyo po ba kung anong freedom yon? That is freedom to believe. Ang freedom mo sa iyong paniniwala. Anyway, so alam naman natin na ang pag merong mga free speech, free expression, freedom of the press, ito po kasi yung cornerstone ng pagiging democratic country natin. Yung kalayaan natin, yung pagiging demokrasya po ng Pilipinas, di ba? So, kapag meron pong mga ganitong karapatan, makikita mo na ay malaya, no? Malaya ang mga tao, ang mga persons na magsabi ng kanilang mga kuro-kuro o opinyon. Lalong-lalo na, sabi ko nga sa inyo, ang mga mamamahayag, kasi sila po yung laging napapakinggan sa radyo, napapanood sa TV. Isama na natin yung mga social media influencers, yung mga vloggers, no? So, tama ba na parang lahat na lang ay pwede mong sabihin? Of course not. So, ito na yung sinasabi natin na merong limitasyon. At number 1 dyan, yung may mga batas po na kung saan maaari kang pwedeng makasuhan kapag nilabag mo ang mga karapatan na ito. Kaya inabuso mo ang karapatan ng pamamahayag, freedom of speech o kaya freedom of the press, no? Kasama na po dito, no, yung halimbawa po yung defamation at saka libel. 'Di ba? Ang mga broadcaster, kapag meron silang sinabi na hindi makatotohanan, merong malisya para iruwin lamang yung reputation ng isang tao, walang basehan ng kanilang mga sinasabi on air. Tapos medyo
maraming technicality of course, no, maraming mga elemento. Ang sinasabi ko lamang, ang mga mamamahayag, they are susceptible for the cases of defamation and libel. In fact, ngayon nga hindi lang libel kasi andyan na rin si cyber libel kasi ang radyo, ang TV ngayon ay nasa social media na rin, nasa digital space, nasa online space. So kapag meron dong sinabi o na-post, no, rather, maaari po silang pumasok sa cyber libel. So, ano pa ba? Halimbawa, kapag sila po ay nag-eengganyo, no, na gumawa ng mga illegal acts, no, o kaya naman yung mga nag-i-incite na gumawa ng kaguluhan sa Pilipinas, no, maaari din silang makasuhan under revised penal code. Yun yung tinatawag natin na incitement to sedition, o kaya, no, meron ding halimbawa, no, yung threaten yung public order and national security, no? Bawal din po yung hate speech sa amin. Ano ba yung hate speech? Ito yung mga sinasabi mo, kuro-kuro opinion mo, na kung saan offensive na pagdating sa mga religious sector, pagdating sa mga ethnicity, mga indigenous people natin, at saka of course yung ating mga LGBTQ+A. So, bawal na bawal yan. So, kapag ikaw ay nagpahayag, dapat ilagay natin, no, sa ating kamalayan, sa ating kaisipan, no, na hindi lahat po pwede mong sabihin. Kasi maaring merong consequence, no, ang iyong mga actions, ang iyong mga sinasabi, no. Now, balikan natin yung rally, no. Tignan nyo, ang sabi ng pulis, no, ang sabi nila ay mapayapa ang rally. Ganoon naman lagi Kailangan po, 'di ba, ang sinasabi ng Constitution within the bounds, no, set by our Constitution. Peaceably assemble, 'di ba? So, merong public assembly at ito po ay mapayapa. Yung nangyari nga sa may Senado kung saan merong tarpaulin. Although naghagis sila ng itlog sa muka ng nasa tarpaulin, it does not necessarily dun sa muka ni Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva, no? Kundi dun sa ginawa nilang tarpaulin, dun lang sila naghagis ng itlog. So, pero kung ibang usapan, pag hinagisan mo talaga sila, no? Nakita mo hinagis. Kasi, ang difference, no, ng rally ngayon, tsaka yung rally sa ibang bansa like Nepal and Indonesia, very violent, no? Na kung saan, nagkaroon ng damage to property. Siguro sobrang galit na rin ng mga kabataan dahil sa corruption, no? Ngayon kasi tayo ay nasa stage pa lang ng ng kamalayan, no? Hindi ko pa alam kung nasang stage na ba yung mga nakikinig ngayon at saka yung mga aware ngayon na ang mga binabayad, no, na mga tax ay kinukulimbat lamang at hindi napupunta talaga sa mga proyekto na dapat napuntahan nito. Asa na kayong stage? Andun pa ba sa in denial? Andun pa ba kayo sa stage na galit na kayo? Or nandun pa ba kayo sa stage na acceptance? Tapos move on. Parang 4 stages of grief. Hindi, parang 5 stages pero hindi ko alam kung ano yung isa. So, asan na kayo sa na yon, sa stages na yon, no? So, we'll never know. Siguro at the time na ang Nepal at saka Indonesia, talagang yung galit nila ay overwhelming. So, sana hindi mangyari dito. Kasi, again, no, ang sinasabi ng ating konstitusyon, i-exercise natin ang ating mga kalayaan pero within the bounds of the laws, diba? Ayusin natin. Ayan. Mamaya, babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala. Siyempre, batiin ko lang po, pahabol na greetings. Of course, si Mr. Arvin Raimundo. Ayan. Good luck po at ingat po sa inyong pagbiyahe. O, batiin ko na rin yung friendship ko dito, si Lay. Ang number 1 fan ko. Charot. Isang nepo baby. Charot.
Hindi po, joke lang po, hindi po siya nepo baby. Siya po ay mukhang baby face lang. Shout out na rin po, magandang gabi po wait lang po pasensya na, medyo kapag inopen natin yung Facebook Live, nag-scroll siya, nawawala yung mga message niyo. Peter Lynn Sanchez, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Wala si Miss Dea, opo kasi nag-guest siya nung Monday. So, once a week lang siya nag-guest. Pero parang gusto niyong gawin thrice a week na, di ba? Jericho Ferrer, magandang gabi. Si RH29 Boy Gonzales, pasok muna natin yung report bago tayo mag-commercial break. 9.3 million na halaga ng agarwood. Tama ba ito? Nasabat po ng Bureau of Customs sa NAIA. Ang buong detalye, i-detalye mo nga to, Boy G. Attorney Cam, nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang 3 outbound parcel na naglalaman ng agarwood o mamahaling kahoy na may kabuang halagang 9.3 million sa isang warehouse facility sa lungsod ng Pasay. Idineklara ang mga kargamento bilang tuyong aringgaton wood chips ang unit na tukoy sa X-ray inspection na kainainala ang laman ng isilalim sa physical inspection. Lumabas na naglalaman ito ng 3.80 kilo at 4.10 na kilo at 4.52 kilo ng agarwood, isang regulated forest product. Ayon sa BOC, lumalabag sa shipment sa Customs Modernization and Tariff Act, Wildlife Resources Conservation and Protection Act at revised sa Forestry Code of the Philippines. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na patunay ng ang operasyon na may pinigting na pagbabantay laban sa illegal na kalakalan na endangered species. Iginit naman ni District Collector Alexandra Labluto na hindi dapat magamit ang NAIA bilang daan sa trafficking ng mga pinagbabawal na produkto ng gubat. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Hindi ko kasi alam yung agarwood, pang mayaman pala yan. Di pa ako nakakakita, tsaka parang wala pa kaming ganyan na mga furnitures. Agarwood. Thank you so much, Boy G. Babalik tayo. Ilan po muna mga paalala. Shout out kay Mami Shirley. Yan, na nanonood sa atin. Mami Shirley, andito po si Lay. At babalik po tayo. Oras po natin, 14 na minuto, makalipas ang alas 7 ng... Nagbabalik po ang DZRH programang Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. At syempre, pinag-uusapan pa rin po natin yung ating kalayaan na magpahayag ng ating mga kuro-kuro sa loobin, kalayaan na magsalita, ayan, kalayaan na tayo ay magsama-sama, mag-rally yung kasama na yun, basta ito ay mapayapang pagsasama-sama. At kanina sabi ko, merong mga limitasyon pagdating po sa pag-exercise po ng mga karapatan na ito, kasi hindi po ito absolute, ibig sabihin yung hindi ito walang limitasyon. So lahat naman po ng karapatan merong limitasyon. Ang tanong, attorney, paano yan kung halimbawa nasabi namin to at sinabi nila na kami po ay kakasuhan ng libelo, o kaya kakasuhan kami ng defamation. Ano naman ang depensa ng mga mamamahayan, So unang-una, sa amin po ay yung tinatawag natin na truth as defense, Ang katotohanan ang ating depensa. Yan. Provided na yung mga statement na sinabi po, ay matter of public interest. Flood control, public interest yan. Isinagawa ang pamamahayag with good intention na merong magandang intensyon para mamulat ang ating mga kababayan regarding sa flood control. At merong justifiable motives, Ano yung justifiable motives kung bakit sinabi ito? Para hindi na maulit itong mga kabalbalan at mga sistemang kabulukan na nangyayari sa ating gobyerno. So, meron kang depensa. Katotohanan ang iyong depensa. Truth as a defense. Pangalawa, yung sinasabi natin na fair
comment doctrine, no? Ano naman ito? So, usually, no, kapag halimbawa, yung mga mamamahayag, alam niyo po, ang media tinatawag na fourth estate, no? Bakit fourth estate, no? Kasi po, sila po, no, yung parang nag-scrutinize, no, sa mga individual, especially na may kinalaman po sa politika at saka sa gobyerno. Yan. Kasi alam niyo naman po, di ba, ang mga public officials natin, yung kay mga public figures natin, sila po ay subject sa scrutiny. Sabi nga ng ating Korte Suprema, kayong mga opisyal, huwag kayong balat sibuyas. No? Na kapag merong sinabi sa inyo regarding sa inyong trabaho, halimbawa, ito kasi si congressman tatamad-tamad Diba? Huwag kayong masyadong balat sibuyas, no? O kaya, ito kasing si congressman moderate your greed. Huwag na balat sibuyas. O kaya, no, si congressman tatamad-tamad kasi ang tagal na tong proyekto na to hindi pa rin natutupad. 2 years na, 4 years nakatiwangwang pa rin yung mga pinapagawa dyan at ang laki-laki pa ng mukha nung congressman na yan. Ganyan. So, may kinalaman sa trabaho, di ba? Yung pagpapagawa ng nakatiwangwang na bridge, no? So, wag balat sibuyas, especially kapag kayo po ay pinupuna regarding sa inyong trabaho. Okay? Kahit nga ang inyong lifestyle, kung halimbawa, kayong mga politiko, anong sabi sa inyong code of ethics, code of conduct? Dapat di ba kayo mamuhay ng simple, hindi kayo extravagant. Ang mga nasa judiciary level natin, talagang very strict po sila when it comes to lifestyle. Kasi kailangan sinasabi doon wag extravagant ang inyong lifestyle. No? Yung talagang grabe magpakita ng mga kung ano-anong sasakyan, lalong-lalo na yung mga nepo babies, no? Not necessarily anak ng contractor, pero anak ng mga mayor, congressman, nasa politika, na dapat hinay-hinay, medyo makapalampes kasi alam nyo naman na nanggagaling yan sa pera, bulsa ng mga taxpayer ng taong bayan. Okay? Ayan. Pero gusto ko rin sabihin sa lahat ng mga nagko-comments regarding sa mga ito, no? Una, again, walang hate speech, walang obscene, vulgar, tsaka yung medyo bastos, no? Kasi again, pag kayo po ay nag-post ng mga ganito, nag-comment ng mga ganyan, pwede po kayong makasuhan ng cyber libel. Baka kayo ang mabalikan. So ayoko naman na kayo ang kawawa. At again po, no, pagdating po sa mga rally, ayan na, okay po mag-rally, nasa constitution po natin yan, mapayapang pagsasama-sama, basta ito po ay peaceful, walang violence, at for legitimate purpose. Ano yung legitimate purpose? Para may pahayagan sa loobin regarding, ngayon, katulad nung kanina, no, yung pagkadismaya sa ating gobyerno, lalong-lalo na dito sa mga sangkot, sa mga FCS, flood control scandal. At yung mga ganito na rally, no, sometimes po talaga more likely humihingi po yan ng mga permits sa ating mga local ordinance. Yan. At minsan, no, may mga kapulisan na nagbabantay para mapakita, not necessarily para matakot yung ating mga nagrarally sa presence ng ating mga kapulisan, kundi para nandyan lang po sila para siguraduhin na nasa safe, maayos, at walang violence na mangyayari sa inyong pagsasama-sama. Na may legitimate purpose na may adhikain.
Once again, maraming salamat po sa mga nakinig sa atin every Mondays, Wednesdays, and Fridays po tayo nagsasama-sama. Kasama po si Attorney Cam. Si Miss Thea po, once a week sumasama. Minsan twice a week. Pero next time, sige, thrice a week natin siya. Sasabihin ko sa kanya, due to insist of public demands. Kailangan mo na sumama sa amin. Okay. Anyway, kasi sabi niya, kung may legal, may illegal. Thank you so much. Muli po, shout out muna. Magandang gabi po. Pahabol na greetings po. Kina Tita, sino ba to? Teka lang, hanapin ko ngayon nagpapabati sa atin. Tita Emma. Ayan. Thank you so much. Si Tita Nelly. Ayan. Magandang gabi po. Talagang mga nanonood sa atin, mga titas na no? And magandang gabi rin po kina Antoinette Albuen. Ayan. At kay Clifford. Thank you so much. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account. Search niyo lamang po ATTYCAM Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto na lang bago sumapit ang 7:30 ng gabi.